Hello mga ga, ito na po yung ating kalabasa na cake. Na kahit wala tayong mga oven ay pwede talaga tayong makagawa dito. Yung ating video ngayon ay samahan din natin ito ng boiled icing recipe. Subukan po ninyo ito mga ga, masarap at malambot at madali lang po talagang gawin. Kaya umpisahan na po natin. So dito sa ating recipe ngayon ay kailangan lang po natin ng 200 grams ng fresh na kalabasa. Hugasan at hiwain lang natin ito at palambutin natin ito sa ating steamer. At ito ay malambot na, transfer ko lang po ito sa aking mixing bowl. At nang medyo lumamig na ng kaunti ay durugin ko lang po ito ng pino. Pwede din tayong gumamit dito ng food processor at pwede ding tinidor. At nang pinong-pino na, isunod ko na ditong ilagay yung ating half teaspoon ng iodized salt. At maglagay lang tayo dito ng 3/4 cup white sugar. Pwede ding light brown sugar yung gamitin at 2 piraso na medium na itlog. At haluin lang po talaga natin ito hanggang sa madurog yung ating itlog. At pagkatapos ay ilagay na po natin dito yung half cup na evaporated milk. And then tunawin lang talaga natin yung ating asukal bago po natin dito isunod ilagay yung ating 2 cups na all-purpose flour. Pwede naman tayong gumamit dito ng cake flour at saka yung third class flour pero yung evaporated milk natin ay tansyahin lang po natin. At dito maglagay lang tayo ng half teaspoon ng baking soda at 1 1/2 teaspoon ng baking powder. At haluin lang muna natin ito bago po tayo maglagay dito ng mantika para malaman po natin kung ilang measurements na mantika yung kailangan natin dito. So dito ay maglagay po ako ng half cup ng mantika. Ay kahit anong brand lang po na mantika yung gagamitin natin dito mga ga ay pwede. Yung ginagamit ko na mantika ngayon ay vegetable oil. At mix lang po talaga natin ito hanggang sa mawala yung mga bilog-bilog na huluharina po natin hanggang sa makinis po yung ating mixture. At ito lang kalapot mga ga yung ating mixture. Kailangan po pag gumamit kayo ng ibang harina, yung cake flour or di kaya yung third class flour ay tansyahin nyo lang po yung evaporated milk po ninyo at saka yung mantika. Kailangan ito lang po yung ating mixture. Ito lang po kalapot. At dito gumamit lang po ako ng 7x4 ng ating cake pan molder at binanihan ko lang po yan ng margarine. At pagkatapos ay pwede na po nating lutuin ito sa ating steamer. At kailangan ay kulong-kulo lang po yung tubig ng ating steamer bago po natin ito isalang. At takpan lang po natin ito mga ga ng aluminum foil para hindi po matubigan yung ating cake. At syempre, pag may oven ka, ay pwedeng-pwede mo ito lutuin sa iyong oven sa may preheated 180 degrees Celsius for 35 to 40 minutes. At dito naman sa ating steamer ay lutuin natin ito sa katamtaman lang na apoy ng ating kalan at lutuin natin ito sa loob ng 35 minutes. At talagang tingnan lang po natin kung ito'y luto na ba. Gumamit lang po tayo ng malinis na stick at pag wala na pong sumama na cake butter sa ating stick ay ibig sabihin ay luto na po yung ating cake. At pag malamig na ay pwede na po nating kuhanin dito sa kanyang molder. Ayun, napakaganda at ang lambot po ng ating cake. At ngayon para kumpleto ay gagawan po natin ito ng boiled icing. So dito sa ating boiled icing ay kailangan lang po natin ng 3/4 cup ng white sugar plus 1/4 cup ng ating tubig. And then haluin lang po natin para mabasa lang po yung ating asukal. At pakuluan lang po natin ito sa katamtamang apoy ng ating kalan. At kailangan ay nakaprepare na din yung ating egg white. Dito ay gagamit lang po ako ng 1 piraso ng medium na itlog at 1 piraso na small na itlog. Pero yung egg white lang po yung kuhanin natin sa ating itlog at naglagay ako ng 1/4 teaspoon ng cream of tartar. Para sa preparation po natin ng ating egg white ay basahin nyo lang ga ang nasa video screen po natin. At nang kulong-kulo na po yung ating asukal ay saka na din tayo mag-start magbati ng ating egg white. Batihin lang po talaga natin yung ating egg white hanggang sa ito'y tumibay. At habang nag-beat po tayo ng ating egg white ay kailangan po ay tingnan po natin yung ating asukal kung ito'y okay na ba. Mga ganito lang po ako mag-timing ng aking boiled icing. Pag ganyan na po mga ga na parang sinulid na po siya, nalapot-lapot na po talaga yung ating asukal. Yan po mga ga, yan po. Ang ibig sabihin ay okay na po yan. Pwede na po natin yung dahan-dahaning ilagay dito sa ating mirang. Pero bago ko yan ilagay dito sa ating mirang, ay pahinaan ko muna yung apoy ng mahinang-mahina talagang apoy ng ating kalan. Yung aking mirang ay patibayin ko muna. At pag ganito na yung aking egg white or yung aking mirang, ay pwede ko nang ilagay dito yung aking asukal. Dahan-dahan ko lang po itong nilagay hanggang sa ito'y naubos. At yung volume or yung speed ng aking hand mixer ay nilagay ko lang muna sa medium speed. At nang naubos ko nang nailagay lahat yung aking asukal ay saka ko na din pinalakasan yung speed
or sa pinaka-high speed talaga ng volume ng aking hand mixer. At binati ko lang ito ng maigi hanggang sa ito'y maging matibay or sa naging stable na po yung aking icing. Kailangan po sa ating boiled icing ay tamang timing po ng ating asukal at tamang bati po ng ating icing na ito para po maging stable talaga nang hindi matunaw yung ating icing kahit kinabukasan pa or kahit ibilad pa po natin ito sa araw. Ayay, masarap at malambot yung ating cake na ito mga ga at bagay ito sa mga batang ayaw kumain ng kalabasa. At hanggang dito lang po yung ating video. Sana may natutunan. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong muli ang inyong kainday tinapay. Maraming salamat at bye-bye.